Amen. Praise God. Magandang umaga sa bawat isa. Actually, dito doon ako sa Pampanga nakadestino ngayon. Noon kasi, yun, 2005, nandun pa ako sa Kalinga to Sambales to Kalinga dito sa Pampanga. Amen. Praise God. Papalag tayo na nandito tayo ulit at tayo po ay mag-aaral ng kanyang salita. Buksan natin ang Bible natin, yung mga may Bible, doon sa ating aaralin ngayon na salita ng Panginoong Diyos sa 2 Kings, chapter 20, verse 1 to 6. Actually, ito ay kwento tungkol sa kay Hezekiah nung nagkasakit siya. Pwede sa Tagalog na lang po para maintindihan ng bawat isa. Okay. Usahin po natin, sa mga panahong iyon, nagkasakit si Hezekiah at halos ikamatay niya. Ito, pumunta sa kanya si Propeta Isaiah na anak ni Amos at sinabi ng Panginoon na magdiling ka na sa sambahayan mo dahil hindi ka nakagaling. Mamatay ka na. Verse 2. Nang marinig ito ni Hezekiah, humarap siya sa dingding at nanalangin sa Panginoon. Sinabi niya, Panginoon, alalahanin mo po ninyo kung paano ako namuhay ng tapat at buong pusong naglingkod sa iyo at kung paano ako gumawa ng mabuti sa paningin ninyo at umiyak siya ng gusto. Nang hindi pa nakaalis si Isaiah sa gitna ng mga bulwagan ng palasyo, sinabi sa kanya ng Panginoon, bumalik ka kay Hezekiah na pinuno ng mga mamayan ko at sabihin mo ito. Ito ang sinabi ng Panginoon. Ang Diyos ng ninuno mong si David, narinig ko ang panalangin mo at nakita ko ang mga luha mo. Kaya gagaliin kita. Sa ikatlong araw mula ngayon, bangon ka na dagdagan ko pa ang 15 taon ang buhay mo. Ililigtas kita at ang lungsod na ito sa kamay ng hari ng Assyria. Iingatan ko ang lungsod na ito para sa karangalan ko at dahil kay David na aking lingkod. Manalangin po tayo. Father Lord in heaven, maraming salamat sa iyong salita na aming binasa. Patuloy po na tumimong ka o makialam ka sa bawat isang nakikinig. I pray na patuloy po na i-cover mo po kami ng iyong dugo at patuloy Lord na bigyan mo kami ng karunungan na galing sa iyo para maunawaan itong mga salita mo na aming aralin. Maraming salamat po. Ito po ang panalangin po namin sa ngalan ni Jesus. Amen. Amen. Ang ating topic po ngayon ay tungkol sa the power of prayer, kapangyarihan ng panalangin. Alam ko po na yung kwentong nabasa po natin na si Hezekiah ay may malubhang sakit. Kaya pumunta si Propeta Isaiah para babalahan siya. Napakaganda sana na may magbabala sa atin kung nasa point na tayo po ay mamatay para ma-ready natin lahat ng mga bagay sa ating buhay. Ngunit hindi ganun po ang lahat ng nangyayari sa ating buhay. Walang nakakaalam kung kailan. Kaya
Ngayon, si Propeta Hezekiah, nung napakinggan niya si Hari Hezekiah, nung napakinggan niya si Propeta Isaiah, yung sinabi ng Panginoong Diyos, may tatlong bagay lang nito na remind ni Hari Hezekiah sa Panginoong Diyos sa pamamagitan ng panalangin. At yun po ang ating papag-aralan para makita po natin yung pinaalalahanan lang ang ating Panginoong Diyos. At yun po na nasagot na kagad yung kanyang panalangin, na-extend yung kanyang buhay po. Ang punto ko dito, upang ang ating panalangin ay mapalakas pa. Ang pinaka-purpose ko dito ay upang ang ating panalangin ay magiging malakas o magiging alay-alay. Dahil kung ang ating panalangin po ay malakas o alay-alay, pati na rin ang paglingkod natin sa Panginoong Diyos, alay-alay talaga. O kapag mataas ang ating panalangin, siguradong ang pananampalataya natin ay mataas rin. Kasi kapag ang ating panalangin ay namamatay, pwedeng ang ating panalangin ay pwedeng bababa at mamamatay. Hello? Yun po ang prinsipyo ng pananampalataya. Kaya importante po ang panalangin. Yun po ang pinaka-point po dito na para makita natin ang kaimportante ang panalangin po. Sige, ang pinaka-point ko dyan, kung paano pinalalaanan ang Panginoong Diyos si Hari Hezekiah ay punta po tayo sa verse 3. Even doon sa verse 2, kahit sa verse 2, magsimula tayo sa verse 3. Verse 2 at verse 3. Kahit sa verse 2 po. Pumarap si Hari Hezekiah sa dingding at nanalangin kay Yahweh. Umalis na si Propeta Isaiah. Siyempre, nalungkot kasi na yung napakinggan niya na siya po ay mamamatay. Kaya hinarap niya yung dingding. At mayroon siyang pinaka-first na pinaalalahanan ng Panginoong Diyos sa pamamagitan ng panalangin. Alalahanin po sana ninyo, Yahweh, na namuhay ako, akong tapat sa iyo. Yun yung pinaka-number 1 na mapapag-aralan po natin. Yung to walk faithfully sa Panginoong Diyos, lumakad ng tapat sa Panginoong Diyos. May example dyan kasi sa Genesis chapter 5 verse 24. Kung makikita natin yung mga tapat na naglingkod sa Panginoong Diyos. Genesis chapter 5 verse 24. Para makita natin yung mga naglingkod sa Panginoong Diyos ng tapat. Si Enoch na naglingkod sa Panginoong Diyos ng tapat. Enoch walked with God, then he was no more because God took him. Yung NIV niya nga. Wala yung kasi faithfully. Matapos isang isilang si verse 24. Verse 24. Enoch walked faithfully with God,
Then he was no more because God took him away. Si Enoch po ay lumakad ng tapat sa Panginoong Diyos. Kaya hindi niya naranasan na namatay. Kinuha siya ng Panginoong Diyos at hindi na siya natagpuan dahil siya po ay lumakad ng tapat sa Panginoong Diyos. Ganun po, kapag tayo po ay lumalakad ng tapat sa Panginoong Diyos, pwedeng kukunin tayo ng Panginoong Diyos na hindi natin maranasan ng mamatay po. Pati na rin sa 1 King chapter 2 verse 4. Kung gagawin mo ito, tutuparin ng Panginoon ang pangako niya sa akin na kung aking mga lahi ay mamumuhay ng tama at buong buhay na susunod sa Kanya ng may katapatan, laging sa kanila magmumula ang maghari sa Israel. Ang pinaka-point ko dito, gaya ng mga taga-Israel, kung tayo po ay maging tapat sa Panginoong Diyos, may kakibat yan na blessing po. Gaya na si Enoch na naging tapat sa Panginoong Diyos, na talagang kinuhasan siya ng Panginoong Diyos. Gaya rin ang sinabi nito sa First Hari chapter 2 verse 4, na katulad ng mga Israel, kung sila po ay mamuhay ng tapat, ay sila po ay mamamalagi at may mga susunod pang mga hari na mas maganda o yan po na magmumula ang kanilang mga maghahari sa Israel, na gaganda pa ang taga-Israel po. Hallelujah. Punta po tayo sa ikalawa. Balik tayo sa text po natin. Kasi the 2 Kings chapter 20. Verse 2 po. Alalahanin po ninyo kung paano ako namuhay ng tapat at buong puso. Yun po yung ikalawa na punto dito. Buong pusong naglingkod sa iyo. Yung wholeheartedly devoted sa Panginoong Diyos. At pwede na ang pinaka-example niya dyan ay sa Number chapter 14 verse 24. Gaya ni Nahum at Caleb, yung panahon ng Numbers 14, chapter 24, verse 24.
Because of my servant Caleb has a different spirit and follow me wholeheartedly, I will bring him into the land he went to, and his descendant will inherit. Ito yung time na nagrebelde o mga kasama ni si Nahum at si Caleb na sila lang ang tumayo bilang kasi ang mga Israel, dahil wala silang pananampalataya at si Caleb lang at si Nahum, hindi na po yung below 20 na mga taga-Israel ay hindi sila below 20 na below age 20 na below 20 years old, yun lamang ang nakarating, pati na si Nahum at si Caleb. Ngunit yung above 20 years old, sila po ang hindi nakarating doon sa Israel dahil hindi sila wholeheartedly na sumunod sa Panginoong Diyos. Kaya pinagnindigan ni Nahum at si Caleb lang ang napili na above 20 years old na sila po lang at mga ninuno nila na ay mga yung generation nila, sila lang po ang nakapunta sa Israel po. Kaya yun ang pinakatutungkod dyan na sa pamamagitan ng tayo po ay wholeheartedly devoted sa Panginoong Diyos, pwede tayo makapunta sa langit. Gaya ng mga taga-Israel na dahil sa kay Nahum at si Caleb, sila naman po ang nakarating sa Israel po. At ang number 3 po, kapag balik tayo sa text po natin, do what is good in the eye of God. Tapat at buong puso mong naglingkod sa iyo, at kung papaano ako gumawa ng mabuti sa paningin ninyo. Yun yung punto, yung gumawa ng mabuti sa paningin in the eye of the Lord. Kaya kapag tayo po ay ginagawan natin ng mabuti sa mata ng Panginoong Diyos, gaya ng paglingkod sa Panginoong Diyos sa pamamagitan ng panalangin o yung gaya ng itong pag-Bible study, pwede nating mag-please ang Panginoong Diyos. Madali lang pwedeng sagutin ng Panginoong Diyos ang ating panalangin po kung siya po ay na-please po natin. Gaya ng isang bata, kapag siya ay masunurin sa kanyang ina, pwedeng umakulang, pwedeng yung mga hinihingi ng bata, kapag siya na-please ang kanyang magulang, pwedeng lahat ng hinihingi ng bata, pwede niya ibibigay sa kanyang anak. Gaya rin ng Panginoong Diyos, kapag na-please natin ng Panginoong Diyos, madali lang lahat ng ating hihingin sa Panginoong Diyos ay kanyang ibibigay. Hallelujah. At ang conclusion sa ating aral ngayon ay gaya ni Hari Hezekias, madali lang na sagutin ng ating panalangin kapag mayroon tayo gaya ni Hezekiah na ipaalala, kapag tayo tapat na naglingkod, kapag tayo wholeheartedly nag-devoted sa Panginoong Diyos at ginagawa natin ng kanyang kagustuhan sa kanyang mata, ay pwedeng
masagot agad-agad ang ating panalangin po. At hanggang doon lang ako at maraming salamat at manalangin po tayo. Father Lord in heaven, maraming salamat sa pagkakataon ito na sa kalita mo na aming napakinggan. I-bless mo po ang bawat isa, pati na rin lahat ng mga nakinig, pati na lahat po nandito sa online, Lord God. Thank you. Ito po ang panalangin po namin sa ngalan ni Jesus. Amen.